utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo tulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ni Judas mula sa huling hapunan, sinabi ni Jesus, "Ngayoy mahahayag na ang karangalan ng Anak ng Tao, at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng Anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong iniibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Fiesta po sa ating lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay ay talagang tayo'y lubos na nagpapasalamat sa Diyos sa mga biyaya na Kanya pong ibinibigay sa atin sa loob ng isang taong ito. No? Dahil kada taon, para ba nagre-renew tayo ng ating pasasalamat sa tulong din ng ating pintakasing ibig. No? Ating patrong si San Jose, na isang manggagawa at isang pamilyadong tao. Asawa ni Maria, tumayo ding ama ni Jesus. Kaya maganda po, no? Bago kayo maging abala mamaya, na-roll na ba yung lumpia? Yan ang hindi mawawala sa pistahan. Ang lumpia, ang minudo, ang adobo, at ang walang kamatayang pansit. Yan. Pero ganun pa man, no? Kahit ano ang ating maihanda, mailagay sa hapag, ang mahalaga, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos. Huwag na kayong maghanda kung hindi rin naman tayo magpapasalamat sa Panginoon. Kasi kaya tayo mayroong ganito, baka mamaya yung iba namumblema pa dahil minsan yung attitude natin, ano ba yan, magpepiesta na naman, wala pa rin tayong handa. Bakit kasi hindi nyo itinabi yung mga nakuha ninyo nung May 12 election? Sana ni-reserve nyo muna yung kalahati kasi alam nyo namang malapit na magpiyesa. O di ngayon, o nga, kasi aasa kayo. Wala nang ayuda ngayon dahil tapos na. Ang tanging ayuda na nananatiling tapat na sa atin, ang ayuda mula sa Panginoon. Yan ang talagang hanggang ngayon, no, kahit tayo ay hindi maging tapat sa Kanya, hanggang ngayon, siya ay nananatiling tapat at laging nagbibigay sa atin ng gabay. Sa linggong ito, maganda po, no, nasa yung konteksto ng ating pong ebanghelyo, ito ang kanyang sinabi bago pa mangyari ang pagpapakasakit, ang pagkamatay, at muling pagkabuhay. Ito yung habilin ni Jesus sa kanyang mga alagad
na sa pamamagitan nila makikilala ng maraming tao, kung hindi man ng buong mundo, na sila ay mga alagad niya sa pamamagitan ng pag-iibigan. So pag nakikita ng mga itong mga alagad na ito, hinahangaan nila kasi kahit magkakaiba sila, nagmamahalan sila. Itong mga alagad na ito, kahit na inuusig, kahit na nakakaranas ng panguusig, nag-iibigan pa rin at umiibig pa rin. At ang makikita nila doon, si Jesus. Kaya nga dito, magandang makita natin yung tagpo. Sabi sa umpisa, pagkaalis ni Judas. Ano ba ang gagawin ni Judas? Ano ba ang ginawa ni Judas? E di pinang Judas si Jesus. Ibinenta si Jesus. Diba? Ito yung nangyari. Pagkaalis si Judas, nakipag-usap na siya doon sa ilang mga partido. Yan. Sa ilang mga partido noon na talagang nagbabalak din at may galit din kay Jesus. Ibinenta siya sa halagang 30 pirasong pilak para lamang maging spy. Tandaan mo ha, ire-report mo sa amin kung anong ginagawa ni Jesus, saan siya napupunta, anong kanyang sinasabi. Ganyan. Yan. Matutuwa ba kayo kapag alam ninyong may nanguhudas sa inyo? Pero mukhang sanay na kayo, no? Dalawa lang naman yan. Tayo ang inuhudas o ikaw ang nagiging hudas. Pero alin sa dalawa, ang maganda po dito, matapos kasi yung part na yan, di ba, no? Ano ang sinabi ni Jesus? Mag-ibigan kayo. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo. Kasi kung pag-aalis si Judas, ang pwede sana, halimbawa kung tayo po yun, no? Pag-aalis si Judas, mimitingin ko ito at sasabihin ko sa mga alagad na kuyugin nyo yun, ha? Abangan ninyo. Matyagan ninyo mabuti. Di ba ganun, no? Kasi alam mo na, pag-uhudas mo Buti na lang, hindi tayo si Jesus. Kasi ang sabi ni Jesus, ito ang bilin ko sa inyo. Ito ang bagong utos. Mag-ibigan kayo. Nakukuha po ba, no? Yung isa, magbabalak na ng hindi maganda. Pero itong pinagbabalakan, ang sabi niya, mag-ibigan. So hindi na natin alam, no? Ano ba nangyari kay Judas? Bakit nagagalit siya? Bakit galit siya kay Jesus para umabot sa punto na ibenta niya sa Jesus ang kanyang Panginoon, ang trumato sa kanyang kaibigan, ang tumanggap sa kanya, ang nagmahal sa kanya. Pero ang ibinalik ni Jesus, pagmamahal. So, kung mayroong ito pala, magandang matutunan natin. Kung mayroong may galit sa iyo, hindi mo pwedeng tapatan ng galit. Kasi walang mangyayari. Kung mayroong may galit sa iyo, tapatan mo ng pagmamahal. Kung mayroong magmura sa iyo, ang sasabihin mo, I love you. Ayawan na ba? Kasi, ang tinuturo kasi ng mundo, kung mayroong magalit sa iyo, magalit ka rin. Magwala ka din. Gumanti ka. Yun ang sabi ng mundo. Pero ang sabi ng Diyos, kung mayroong magalit sa iyo, mahalin mo lang. Magmahal ka pa. Kung ipagpalit ka, magmahal ka pa rin. Hindi, ipinagpalit ka, hindi. Pagpapalit ko rin. So, patas tayo. Ganun lagi, di ba? Pero kung papakinggan talaga natin ang mensaheng ito ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito, mas ikaliligaya natin.
Bagamat, no, sa tingin ng iba, sa umpisa, pwedeng mahihirapan ka. Kaya lang, masyado na pong magulo sa labas. Pati ba naman sa kalooban mo, magulong-magulo dahil yung pinaiiral mo sa iyong damdamin, sa iyong kalooban, puro galit, puro sama ng loob, imbis na pagmamahal. Wala tayong kahihinatnan sa galit. Kaya nga si Kristo, kahit na siya ay muling mabuhay, hindi na binalikan yung mga sakit, hindi na binalikan yung sama ng loob, kundi ang pinairal niya ay yung pag-ibig doon sa mga taong nakasakit sa Kanya. Magpasa hanggang ngayon, ito pa rin ang Kanyang pinaiiral. Ito ang isang napakahalagang bagay na natutunan niya sa Kanyang Ama. Sa Kanyang Ama sa langit at marahil sa Kanyang Ama si San Jose, ang natutunan ay pagmamahal. Kaya sana po, no, sa ating lahat dito sa 5:30 ng umagang misang ito, matatanda na tayo lahat dito. Pero paano nga ba tayo makikilala? Makikilala ba tayo at maaalala ba tayo ng mga tao na laging galit? O mas maaalala tayo na laging nakangiti at nagmamahal? Amen?